Ito na mga katilapia, mga kaparm. Ito na yung aming bagong buhos, bagong tilapia. Actually ito ay isang buwan na siya mahigit. Pero na siyang 2 fingers. Mga ganun yan siya, mga ganito na siya kalaki. Yan mga tilapia, pagtapos ko mag video kanina, yung phone ko naman sinet ko sa CCTV camera kasi pakita ko sa inyo kung yung pagsasaboy ko ng Primas. Yung aking palang Primas, nagpalit ako yung CFM Candaba Feed Mill. Biro nyo, mula nung nagpalit kami ng Primas, pag may bago kaming buhos, 1 week lang mga katilapia, napapalitaw na namin yung mga bagong buhos sa tilapia para agad silang masanay, no? Hindi kami nangangaba kasi minsan dun sa experience namin, pag may bago kaming buhos, minsan isang buwan bago namin mapalitaw yung tilapia. Parang palaisip pa sa amin, kumusta na kayong mga isda sa ilalim, ano, buhay pa ba sila o baka marami lang nakakain na natural food sa ilalim, dahil base lang sa karanasan, experience talagang ako, experience lang talaga kasi baguhan lang ako sa pagtitilapia. Kaya yung CFM Candaba Feed Mill, yun na talagang ginagamit namin kasi experience na namin na pagkahulog ng panibagong similya, 1 linggo lang mga katilapia, napapalitaw na namin yung mga bagong buhos. So wala na dun yung palaisip pa namin na baka maraming nakakain na natural food sa ilalim kaya hindi namin makita isang buwan, mga nakarang taon. So yan, kaya CFM na yung ginagamit namin. Pasensya na kayo mga tilapia, maingay ang CCTV. Maingay talaga siya pag lalo na kung may taong dumadaan o may dumarating o may sumasampa dito sa kubo. So maya maya papakainin na sila. At yung mga kaibigan natin bantay dito ay nandun sila sa kabila, medyo may trabaho din sila doon kaya walang tao dito. Kayo po mga katilapia, kung meron po kayong comment, share nyo naman dito sa akin kung nakaranas din ba kayo na minsan sa inyong pagbubuhos ng tilapia 1 buwan bago lumitaw yung inyong mga tilapia. Minsan, nung nakarang taon kasi yung iniisip ko lang, 2 lang pwedeng namatay yung similya o baka naman kaya maraming kinakain sa ilalim o talagang sanay lang talaga sila na nasa ilalim na halos 1 buwan hindi sila lumilitaw, ilitaw lang pang magpapakain. Yan, balik tayo sa pag video ulit. Inalis ko na sa CCTV monitor. Napakagandang masdan yung mga tilapia, lalo na pag araw-araw mo nakikita. Pag isang beses lang sa linggo, parang mabibigla ka na lang na ang lalaki na ng mga alaga mo. Pag araw-araw kasi parang hindi mo napapansin yung paglaki niya. Nakikita mo araw-araw na ganyan, ang dami nila sa harap ng bantilan. Dito naman ako sa pinakaunang kahon, dulong bahagi din ng pan sa pinakaunang kahon. So itong tinakatayuan ko, itong lawa na ito, hinulugan namin ng baname pansamantala dahil maliliit pa naman yung aming buhos na tilapia. 1 buwan pa naman siya. Ngayon, ang baname 2 to 3 months, depende sa pagpapalaki mo, pwede na siyang ma-harvest. So pansamantala, hinulog namin siya ng baname para hindi sayang yung lawa na walang laman. So yun nga lang, hindi ako nakagawa ng video paano namin hinulog yung mga banami dito sa lawa na ito. So 2 to 3 months lang pwede mo na siyang ma-harvest. Dagdag income na lang din habang pinalalaki yung tilapia. Total ang tilapia, pag di maidalago mo lang siya dito sa gitna hanggang dito sa kinatatayuan ko, pag mga 3 buwan. Kaya sakto pag nag 3 buwan na may gitong tilapia, ang mga banami naman ay ma-harvest na namin. So malaking bagay din dahil
hindi maiinip dahil merong dumarating tulad yan ang banami 2 to 3 months, pwede mo na siyang ma-harvest, depende sa pagpapalaki. Pasensya na kung maingay talaga yung CCTV ko kasi yung CCTV ito bagong install ko lang at sinusubukan ko din na okay naman siya. Ayan, tingnan nyo, kakaway-kaway pa ako nyan, no? Share nyo na lang dito sa comment yung base dun sa mga na-experience nyo sa kagaya kong bagoon pa lang sa palaisdaan, para magkaroon din ako ng idea o tip na nanggagaling sa inyo. Maraming salamat din sa mga nag-subscribe, kahit na pangit yung video ko, sinusuportahan niya ako. Actually hindi man talaga ako vlogger, so gusto ko lang, tataman tayo, gustong sumikat. Ito libangan habang nandito sa plasdaan. Siguro hanggang dito na lang, at ako ay magpapaalam na. Maraming salamat, bye bye.